ng tao yan. Kaya ibigay mo sa tao lang ang mga ang dami-dami mong kondisyones, sabi sa akin. It's very, very unnatural. Parang walang hilig sa pera. Ah. Wala. Sa pera? Oo, walang Pero hilig sa ibang bagay? O, yun. Because we were still in Hong Kong and before, Ito naman yung isang, ano ba yun? News anchor ba yun? Oo, pinag-uusapan walang hilig sa pera. Hindi yung pakialam ng ibang bagay. Yan. mo, Yan. naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Tama. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo ano makipagdebate. bang pakialam mo dito? Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Ay! Nang tanong Yes, yes, yes. Good morning. Happy Sunday, everyone. Andito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako, bakit ngayon ka nagkukumahog? Oo, 2,000. Hugas kamay. Ayan yung title. Nilaglag na ng mga legal luminaries na taga-udyok niya. Aroy, aroy, aroy. Yan kasi. Kung kayo ho ay maganda ang pananaw sa buhay, maganda ang pag-iisip, hindi nyo nakakailanganin pakialaman pa kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Dahil kung halimbawa, maganda ang isip nyo, ayaw nyo magkaroon ng problema. Ayaw nyo magkaroon ng mga... kasi impeachment ang pinag-uusapan eh. Gusto nyo siguro maging magulo ang bansa dahil ayon tigilan ng desisyon ng Supreme Court. Di ba? Kung kayo ho ay sausaw ng sausaw, at dahil gusto nyo ipasibak si BP Sara, kasi yung sabi niya, isang video, sabi ni Atty. Topacio, Atty. Respicio, kung hindi mo ginagalang ang desisyon ng Supreme Court at gusto mo pa na ungkatin yung dati at ipagpatuloy yung impeachment ni BP Sara nung unang attempt, pangit. Di ba? Ambisyon mo lang yun, pero hindi ka inaambisyon ng taong bayan na maging vice president o presidente man. No way. Di ba? Yun ang siguro nasa isip ng mama. Kaya ngayon, na-back to you siya. Oo, Supreme Court, hindi natin alam, baka magdesisyon yan. Dahil ikaw ba naman nagbida-bidahan ka, akala mo mas marunong ka pa sa mas marunong. Supreme Court na yun. Oo. Sino-sino ang co-accused ni Duterte sa ICC at ano ang kaso sa war on Candy? Meron naman daw lumabas na ano ang tawag dito, yung mga kasama ni Tatay Digong. Warrant of arrest daw, di umano. Hindi natin sure. Baka ito na naman sila. Wala silang tigil sa mga ICC na yan. February 23, abangan natin yung unang arangkada ng paglalatag ata ng ebidensya o first appearance na. Oo. Kung sa defense team. Sana madepensahan kagad ni Tatay Digong at mabilis na mapawalang bisa na. O makapagdesisyon na yung mga judges na mga unggoy dyan na walang kasalanan si Tatay Digong. Ginawa niya lang kung anong nararapat at patinuin ang bansa. Dahil ikaw naman, namuno ka ng maayos. Oo, at saka yung maayos na pamumuno na yun, minahal ng taong bayan. O sige, paliwanag niyo sa akin. Doon panahon ba ni Tatay Digong masaya ka o hindi? Ako, masaya ako dahil yung mga kapulisan natin rumoronda kahit gabi. At minimal lang yung crime nun. Lahat takot. Pati mga durobong magnanakaw sa gobyerno, takot. Ganun.
Simulan na natin 'to. Oo, at siyempre dapat unahin dito yung flood control, 'di ba? Bakit inuuna yung West Philippine Sea? Unahin natin 'to, pasok. Sa umiinit na banggaan ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan, muling napunta sa gitna ng pambansang diskurso ang usapin ng hangganan ng kritisismo at pananagutan, matapos questionin ni Senate President Vicente Tito Soto ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Tito Soto ang isang tao o politiko na mahirap pagkatiwalaan ng sinuman Yan, dahil totoo kapag yan. naipit siya sa sarili niyang gawang kasalanan, wala itong pagdadalawang isip na idamay at Ayun ipahamak na. ang mga taong minsang tumulong sa kanya. Agoy. Mariing kinwestiyon ni Soto kung bakit siya lamang ang nahaharap sa petisyon para sa indirect contempt kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ah, Ayon kay Soto, hihintayin muna niya ang opisyal na kopya ng dokumento mula sa Korte Suprema bago siya magbigay ng formal na tugon sa petisyon, at tinanong kung bakit siya lamang ang pinupuntirya gayong may iba pang personalidad na nagpahayag din ng kaparehong pananaw. yan, ewan ko ba? Ngayon parang bakit kailangan pa magturo? Bakit ako lang ang pinupunteriya? Naisip mo ba nung binabanggit mo, at hindi ka tanggap-tanggap ang desisyon ng Supreme Court, naisip mo ba, na tama ang ginagawa mo? Ngayon magsasalita ka at bakit ikaw lang? O sila ba nagsalita, na hindi ka tanggap-tanggap? Yung desisyon ng Supreme Court, meron ba silang sinabi? Wala ata akong nabalitaan ganun. Kung may nabalitaan man kayo, type nyo sa comment section na yung mga kasama nito sa Senado ay nagsilita rin ba na hindi maganda. Sa Kamara, meron ako naririnig, yung si Papay. Pero, mukhang ikaw lang ata sa Senado, ang hindi, tumanggap ng desisyon ng Supreme Court. Kawawa. Pagdating ang araw, baka ito maya-maya, malapit na ho. Bukas, parang bukas, ano ba? Bukas, 16 ano? Bukas ata, parang sisimulan na di umano yung impeachment, Pero, hanggang ngayon, nakabinbin pa. Diba? Sinabi sa video no nakarang araw, nakabinbin ba kay Boji, kay Speaker Boji, yung impeachment. Oo, Speaker Boji, patagalin mo ng patagalin para yung oras, pag hindi hindi ang tawag doon, na i-submit. Oo. Tapos na at mabasura na. Very good yan. Good job yan. Ibasura na talaga. Tapos, ikaw ngayon, ikaw ngayon nagbibida-bidahan, bakit kailangan mo magturo-turo? Tuloy. Hintayin ko muna ang opisyal na kopya mula sa Korte Suprema bago ako sumagot, kung sakali. Pero paano naman ang mga kapareho ko ng pananaw tulad ni na retired SC Justice Adolf Ascuna, Father Ronlio Aquino, UP College of Law ASEC Dean Paulo Yamizes, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, at iba pa na nagturo sa umano'y mga factual errors ng desisyon at sa posibilidad ng judicial legislation. Ako lang ba? Pahayag ni Soto. Matatandaang naghain ng petisyon ng grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Ferdy Topacio upang ipaside si Soto sa indirect contempt dahil umano sa mga pahayag na makakasira sa kredibilidad ng hudikatura. Iginiit ni Soto na wala siyang ginawang paglabag at ang kanyang mga sinabi. Yun ang pananaw mo na wala kang ginawang paglabag. Kaso nga lang, siyempre, questionin mo kung ano yung desisyon, paglabag na ho yun. Oo, kasi ba feeling mo, porket senador at Senate President, kaya mo lang ang kataas-taasang hukuman. Mali. Pwede silang magdesisyon ngayon, kung anong gagawin nila sa iyo. Oo, kasi itong mga magaling na abogado, yan nga, saglit lang nakakatilong ko nakapag-file na po ata o isusulong nila yung indirect o direct? Oo. Alin man doon sa dalawa. Contempt. Na may sabi nga ni Atty. Respicio, pwedeng makulong, pwedeng mag-fine. Pwede ba masibak?
Oo. Alamin natin kung pwedeng masibak. Hindi naman sila pwedeng ma-impeach, mga senador. Hindi, pwedeng kasuhan. Oo. Yung contempt order, nako po. First time ever ata na ma-indirect contempt. O direct o indirect, ano ba talaga? Oo, tuloy. ay simpleng hindi pagsang-ayon lamang sa naging pasya ng korte. Ayon sa kanya, ang recent petition for indirect contempt filed Indirect. against me by Attorney Topacio is a nuisance suit. It Ayan. has no legal or factual basis. It is a mere publicity stunt. Talaga ba? Dagdag pa niya, ang simpleng pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon o pagbatikos sa desisyon ng korte ay hindi maaaring ituring na indirect contempt, at binigyang diin ang probisyon sa Rules of Court na nagsasaad na ang indirect contempt ay nangangailangan ng aktwal na kilos na humahadlang, umaantala, o sumisira sa administrasyon ng hustisya. Nako po. Yan ang pananaw mo. Paano yung pananaw ng mga abogado? Ang tanong dito, maalam ka ba sa rule of law? Maalam ka ba sa batas? Maalam ka ba kung ano yung trabaho ng mga abogado? Maalam ka lang. Sabi nga nung nag-comment hindi pwede yung pa-comedy-comedy lang. Oo. Hindi pwede yung pag nagbitaw ka ng silita at tatawa ka na lang, sabihin mo sorry. Hindi pwede yun. Alright, celebrating Valentine's Day. Kita nyo, ang galing talaga ng ating BP. Ito nakakabilib talaga. Kahit simpleng, alam mo yun, yung gathering, simpleng makita lang siya ng taong bayan, talagang dinudumog at dinudumog talaga. Celebrating Valentine's Day 2026 with senior citizens, Vice President Inday Sara Duterte. Alamin natin to. Maganda eh. Shout out us sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Okay. Oo, yung nalibot na Roro. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Ito sila yung mga sayaw-sayaw pero hindi napiling contestant. Valentine's Day! Simpleng-simple si BP Sara talaga, no? Kaya nga may nagsabi na ang mga Duterte, hindi talaga mahilig sa pera. Oo, may nagsabi niyan. Hahanapin ko, ipapakita ko sa inyo, na walang kahilig-hilig ang mga Duterte sa salapi. Ang gusto lang nila talaga ay magserbisyo sa taong bayan. Sino nagsabi niyan? Eto, ipapakita ko sa inyo. Kasi, inuugnay nila si BP Sara doon sa 125 million na dinorobo daw ni BP Sara, pero hindi nila makita yung trillion pesos at billion pesos sa flood control at doon sa mali-malitang basura. Nakatutok lang sila kay BP Sara. Pero may mga nagpapatunay na itong mga Duterte at si Tatay Digong, si BP Sara, talagang hindi sila sa pera. Ayaw nila yan. Basta sila magserbisyo sa taong bayan. Noon pa naman sa Davao. Noon pa naman yan At mamaya, meron ho palang kumamal-kamal ng malaking halaga. Isang rapper ata ito mamaya. Papakita ko lang sa inyo to. Walang punto si Digong. Hmm. Believe me. During a meeting, sabi niya, uy, Bebot, sabi niya, yung pera ng Department of Labor, pera ng tao yan. Kaya bigay mo sa tao lang ang mga dami-dami mong kondisyones, sabi sa akin. It's very unnatural. Parang walang hilig sa pera. Wala. Sa pera? Walang hilig Pero sa ibang bagay? Yun. Because we were still in Hong Kong and before Ito naman yung isang, ano ba yun? News anchor ba yun? Oo, pinag-uusapan, walang hilig sa pera. Hindi yung pakialam yung ibang bagay. Yan lang, tipak lang ka talaga. assembly of OFWs, Oh. he said that they are going to arrest me and Okay. I'm willing to be arrested. Oh. So, was it true na he was seeking asylum also sa China? No, there was an offer, but he did not accept. There was an offer? There was.
Because sinabi niya, I'm willing to be arrested. Sabi niya doon sa mga OFW. So lumanding sa Nag-iiyakan na ngayon mga OFW. Oh, So it was for him an inevitability. oh, he was already prepared to be What can you arrested. say about the manner by which the former president was arrested? Ay talagang ano. It's not only illegal, it is brutal. Yeah. Grabe ang ginawa. Imagine, Nuggets nyo. Ay, malapit naman sila ma-back to you dahil pag-upo ni BP Sara, tanggal ang mga karera ng mga mayayabang. Madali lang naman mag-back to you eh. Di ba? Kasi hindi naman maganda naman talaga. Hindi ho maganda yung ginawa dito kay Tatay Digong. Niyurakan ang pagkatao, dating naging presidente, tapos ipapadala mo sa dahig. Oo. Ikaw lang ang gumawa nun sa talambuhay ng mga presidente. Oo. Sino yan? Si Pangulo. Sino-sino ang co-accused ni Duterte sa ICC at anong kaso nila sa war on candy? Sino naman kaya ang lalabas? Meron na raw ba warrant eh? Meron na raw silang usapin na may warrant na raw. Di umano. Agoy. Ito na naman ang kwento nila. Nasa critical na yugto ngayon ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa unang pagkakataon, inilabas ng korte ang less redacted version ng dokumentong naglalaman ng impormasyon hinggil sa kaso. Nakalagay na dito yung mga pangalan ng mga kapwa-akusado niya sa mga pagpatay sa ilalim ng tinaguriang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito yung nalalaman natin sa ngayon. Ang kaso, Crimes Against Humanity. Kaugnay sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng war on drugs mula ng mayor pa si Duterte ng Davao City hanggang siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. Kita nyo na. Mula pa nung mayor, sinuksok nyo ng sinuksok kunwari. Oo. Yung ebidensya. Di ibig sabihin, tinarget nyo. Oo. Akala nyo ngayon, dahil sa pagpapadala kay Tatay Digong, panghihinaan ng loob si BP Sara. Hindi. Lalong namamayagpag ngayon ang mga Duterte. Dahil may mga bagay-bagay pa kayong mga dapat asikasuhin, inunan nyo pa si Tatay Digong. Sa bagay, wala pala silang balak ayusin ang bansa. Sabi ni Aling Ledesma, bakit? Kung may balak yan, di sana hindi na mangungutang yan. Diba? At sana, yung pondo na yan, gagamitin sa tama. At sana, walang insertion na 100 billion. At sana, walang kinakanta si Saldico na bilyong-bilyong maletang basura. At sana, hindi nila ginawa kay Tatay Digong yung pagpapadala sa dahig. Kung gusto nilang maging maayos ang bansa. Hindi. Gumawa sila ng kwento. Ginawa nila ng group effort. Ngayon kayo nagsasaya. Ilang taon. Paisang taon na si Tatay Digong. Sa March, February na ngayon. Paisang taon na. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Pinangalanan na sa dokumento yung ilang matataas na opisyal ng pulis at malalapit na individual kay Duterte. Unahin natin si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief at poster boy ng Giyera kontra Droga. Dati rin siyang hepe ng Davao City Police. Sa ngayon ay nagtatago siya sa gitna ng mga balitang naglabas na ng... Kita nyo, nagtatago daw si... Ayoko sa'yo. Hindi ka maganda magbalita. Nagtatago daw si Senator Bato. Hindi nagtatago si Senator Bato. Ayaw niya lang na pagdating ng oras, ay ipadala siya doon sa dahig na alam naman natin na hindi naman dapat doon. At wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Na dapat ang Pilipinas ang huhusga kung meron mang kasalanan. Diba? Kung halimbawa, kunin si Tatay Digong, si Senator Bato, at gaya kay Tatay Digong. Sige nga, paliwanag niyo mabuti. Lahat ng mga bagay yan isang political attack para sa mga Duterte Black. Yan ang mga gusto nila eh. Kaya nga ginagawa nila na kwento si Senator Jinggoy, Senator Estrada, Senator Villanueva. Ganun ang balak nila. Para yung halimbawa, umusad man, na punta na sa plenary, pero nakabinbin pa raw kay sa video nakabinbin pa raw kay Boji yung 3 complaint.
halimbawa lang, umusad man, at nakarating sa Senado, pagbobotohan yan, ilan sila. Pero, hindi nila alam, technical na. Kaya nga siguro naisipan ni Bogie din na i-delay na lang kasi wala rin naman mangyayari kasi na-technical na eh. Kasi magbababa pa rin ang Supreme Court ng desisyon. Hindi naman pwedeng, okay, napag-usapan sa plenary, na nadala na sa sa Senado. Hindi naman pwedeng sa Senado ang okay, ikulong yan, walang ganun. Diba? Ibabato pa ata yung committee report niyan. Meron pang committee report yan eh. Kung ano pag-ano. Tapos, ano mangyayari? Pero, sa magaling, ang mangyayari niyan, mababasura. Mababasura at mababasura. Senador Marcoleta, ano yung pag-uusap dito kay Senador Marcoleta? Meron tayong dapat malaman eh. Dapat unahin muna yung flood control kesa anurin ng sitwasyon. Anurin na lang papuntang West Philippine Sea ang usapan sa bilyon-bilyong korupsyon, trilyong korupsyon, bilyon-bilyong basurang maleta na inahati doon kay Balulong at doon sa mga lugar. Meron pang araw sa somewhere in Palacio. Agoy. Sino ba nagsabi nun? Diba? Pumutok ko yung issue na yun. Sino si Saldico. Pero hanggang ngayon, yung usapin kay Saldico, wala pa rin. Yun lang nakakapagtaka. Simulan natin to. Na ito ang bigyan niya ng Focus, ng attention. pinaka-focus ng Opo. attention sapagkat ito ang kailangan ayusin mo. Yan. Naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Tama. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo ano bang makipagdebate. pakialam mo dito? Ayan. Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Buti nga. Baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun, tama. Bakit pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin yung flood control Tama. Ito yung liniwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Tama Hindi pa si tapos Senator dito Marcoleta. sapagkat kung sakasakali, Ito talagang the best na senador eh. Bakit nga naman? Ako, naiintindihan ko yung sinasabi ni Senador Marcoleta. Ito malinaw sa malinaw, pinapalabong nila. Di ba? Totoo. Ito, dapat may mahuli na. Dapat may makulong na. Yung the big fish. Oo. Sino-sino ba sila? Kilala nyo naman sila. Pero, itong chairman, pinapalabo yung malinaw na tubig eh. Pero yung malinaw, na dapat pag-ukulan ng pansin, talagang nililihis na nila yung usapan. Pero yung malabo, na wala namang katuturan, yun ang ginagawa na ng issue. Diyos ko po. Pinky, ano nangyari sa'yo sa bagay? Oo. Ganyan ka naman daw, sabi ni Aling Ledesma. Magkano? Sabi ni Aling Ledesma yan. makakuha kayo ng pipirma. Kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O edi, i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, i-depensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala. Oo. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kababayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Totoo. Pati coordinates. Oo. Pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin at tapos bandang huli inamin na naman. So ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. Ayun na nga, tindi nun, Sen. Natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Yun, wala nang big fish. Nakwentuhan na tayo ni Pinky. So, wala talaga. Yung dalawang senador na yan, ewan ko ba? Di ba? Walang patutunguhan. Kasi yung malinaw na dapat nakulong na at naimbestigahan na kung si Senador Marcoleta pa rin ang nasa committee chairman,
ng Blue Ribbon, eh sigurado sa banga. Kaso hindi eh. Kinuha nila, walang ano-ano, nakakatatlong hearing pa lang, talagang pinilit, pinalitan, eh, kasi sa kanila yung amo, malakas sila sa kusina. O, ayan ang kwento. Kahit malinaw na, lumalabo. Di ba? Yung malabo, na inaanod papuntang West Philippine Sea, yun ang gustong palinawin. Diyos mio, Marimaro. Petition para i-cite in direct contempt si Senate President. Dapat lang, yung petition na yan, umusod, mabilis. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo para i-cite ng indirect contempt si Senate President Tito Soto. Kaugnay po yan ang komento ni Soto sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga naghain ng petisyon, lampas-an nilang komento ni Soto sa legitimate Yun. commentary Totoo at naman. posible umanong makasira sa kredibilidad ng Korte Suprema. Maghahain din umano sila ng ethics complaint laban kay Soto sa Senado. Sa isang pahayag, tinawag ni Soto na nuisance suit o walang saysay na kaso ang inihaing petisyon. Talaga? Anya, wala itong legal o makatotohanang basihan at isa lamang publicity stunt. Oh. Iginit ni Soto na ang simpleng hindi pagsang-ayon o pagbatiko sa desisyon ng korte ay hindi maituturing na indirect Hindi contempt. simple yun, mabigat yun. Dahil ayaw mo pumayag at nagpapa-interview ka pa, ilan yung nakanood, di ba? Hindi yun simple. Kaya nga, lumabas yung mga galing ng mga abogado eh. Di ba? At naghahain na sila ng petition. Kasi para magtanda na hindi nyo kaya saklawan ang Supreme Court. Na kahit sa inyo, hindi nyo kayang manduhan. Sana ganun. No? Sana ganun. Formalaan niya siyang sasagot sa petisyon kapag hiningan siya ng Korte Suprema. Dako. Aantahin namin yan. Oo, yan ang magandang malaman ng taong bayan kung ano yung pasya ng Supreme Court. Kakatigan ka ba o ikaw ang magiging sample, para hindi na maulit yung mga bagay-bagay na nagdi-disagree kayo sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kasi di ba pag halimbawa meron kang case, halimbawa hindi mo nagustuhan, merong court of appeal, di ba? Yung mga mag-a-appeal ka. Oo. Pero yung kataas-taasan na, diyan na tayo nag-ending no? Wala nang ganon. Tinyo, binasa umano ang palitan ng mensahe. Oo, si Katinyo. Yung bayan-bayan din to. Naku, ano kaya talaga ang katotohanan dito? Kasi may binabanggit siya na si Congressman Libiste ang nakakaalam nito. Palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Agoy. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. Talaga? At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakaraang video pa to. Hindi kahapon nakaraang pa yan. Last week pa yan na binasura. Diba? Walang kalaban-laban. Ilan days lang. Wala pa atang weeks. O sabi nating weeks, basura kagad yung complaint. Samantala kay BP Sara, umabot pa ng Senado. Pinagpiestahan siya sa Kamara at umabot sa Senado. Ang siste, buti na lang magaling yung mga nasa Supreme Court at magaling din yung mga senador na kalyado ni BP Sara at na-archive pansamantala. Buti na lang, pagdating ng ito na, nabasura na tuluyan.
Di ba? Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ah. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, Mm. bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. Good. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Agoy. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Ay! Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, Ayan ang usapin na talagang maniniwala ka. Kasi merong text message eh. Biruin nyo. May cash delivery, 2 billion. Totoo talaga yung sinasabi ni Saldi ko eh. Diba? Nagtutugma. May text message na. I-authenticate na lang. Para kung pwedeng kasuhan. Kaso malabo eh. Kasi merong immunity. So kung umabot ka sa video na ito, sabihin mo saan lugar ka para malaman natin kung saan umaabot yung video natin. At wag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe. At hit mo yung notification bell. Bye-bye!